Alam mo yung minsang akala mo, tama na yung desisyon mo, pero sa huli, doon ka pala matuto. Ganyan ang kwento ko kay BPI. Noong 2020, nagsimula akong mag-invest sa BPI. 74 pesos per share pa lang noon, baguhan ako, nangangapa pa, at takot magkamali. Pero habang yung ibang stocks ko tulad ng Asen at Meralco bumaba, si BPI grabe, tumaas ng tumaas. Ang sarap ng feeling. Yung makita mong green yung portfolio ko at beginners pa lang ako noon. Kaso nga lang, hindi ako regular na nakabili. Limited ang budget ko. At honestly, wala pa akong strategy noon. Sabi ko pa nga, sana bumaba kahit 100 pesos lang para makadagdag ulit ako. Pero hindi na bumalik at ako hindi na rin nakabili. Fast forward to 2024, kumita na yung investment ko. So naisip ko, kunin ko na kaya, ilagay ko kaya sa business namin na piggery. So excited ako. Feeling ko mas lalaki pa yung kita dahil ilalagay namin sa ibang business. Pero dumating ang pandemic sa mga baboy. Isa-isa silang namatay. At kasabay nun, nawala rin ang puhunan ko. Masakit at may pagsisisi kasi kung hindi ko sana kinuha yung pera ko sa BPI, baka ngayon tuloy-tuloy pa rin siyang lumalago. Pero alam mo, na-realize ko, sa experience tayo natututo. Ngayon, alam ko na, hindi lahat ng magandang opportunity ay dapat kunin. Minsan kailangan mong hayaan mong lumago ang pera kung saan ito ay lumalago. Ang investment hindi lang tungkol sa kita, kundi sa disiplina. At kung magkamali ka man, huwag mong sisihin ang sarili mo, pag-aralan mo. Kaya kung nagsisimula ka pa lang sa stock market, ito ang tandaan mo. Huwag padalos-dalos. Matuto kang magtiwala sa proseso. At tandaan mo, ang pera lumalago kapag marunong kang maghintay. Ako si Janice, OFW, Financial Educator, at ito ang kwento ko sa pag-i-invest kay BPI.